From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sinasabi ng Romans chapter 8:28, tayo ay tinawag ng ayon sa kanyang mga layunin. Alam ba ninyo ng Panginoon Diyos na tumawag sa atin ay may mga layunin? Bakit tayo tinawag? Isang example, ang material Israelites tinawag ng Panginoon mula sa Egypt. Sa pamumuno ni Moses, walang pinili sa kanila. Silang lahat pare-parehong tinawag. There were about 3 million Israelites who were called from Egypt. Tinawag sila, gumawa ng daan ng Diyos upang makalabas sila sa kamay ni Pharaoh at ng mga Egyptians. Hinabol sila ng Egyptian army. Binigyan sila ng isang dry land ng Diyos, biniyak ang Red Sea. Dumaan sila sa kalagitnaan ng Red Sea hanggang umahon sila sa kabilang ibayo. Humabol ang mga sundalo ni Pharaoh, ibinalik ng Panginoon ang tubig, silang lahat namatay. Milagro sa kanilang mga paningin. Lumakad sila ng 40 years sa wilderness. Hindi tumanda o hindi naging luma ang kanilang mga kasuotan at mga damit. 3 million pinakakain ng Diyos, mana araw-araw. Lalabas ka, makikita mo sa parang pupulutin mo na lang at kakainin mo na lang. 3 million binigyan ng ilaw ng Panginoon sa gabi. Sinasabi ng banal na kasulatan, merong pillar of fire by night upang magliwanag sa kanila. Sa umaga naman, upang sila ay mabigyan proteksyon sa kanilang mga kalaban, binigyan sila ng pillar of cloud, na pagka may lumalapit sa kanila yung pillar of cloud, na yon ang siyang tumatabon o siyang nagbibigay proteksyon upang hindi sila masaktan ng kanilang mga kaaway. Mabuti ang Panginoon sa kanila, nanggang sa sila ay dinala doon sa Mount Sinai. At pagkatapos, mga kapatid, ibinigay ang kautusan sa kanila doon sa Mount Sinai. Tinawag sila sapagkat ang layunin ng Diyos, ang Israel ay maging bayang totoo ng Panginoon. Isang bayan na siyang nakakakilala sa Panginoon, isang bayan na siyang sumasambang tunay sa Panginoon, at isang bayan na tatanggap ng lahat ng kanyang pangakong pagpapala. Tinawag sila, ang layunin ng Panginoon, dalhin sila sa Kanaan,
ibigay ang lahat sa kanilang ang lahat ng lupa doon ibibigay sa kanila. At ang katabaan ng lupa ay sila ang magtatamasa. At sila ay tunay na anak ng Diyos, tumatawag sa Kanya, itataas ang Kanyang pangalan, at ang lahat ng bansa ay titingala sa kanila, sapagkat sila ay pinili na bayan ng Diyos. Ayon ang layunin ng Panginoon, na nakakakilala sila sa lahat ng Kanyang mga kautosan. Ngunit, mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ko kayo ibig maging ignorante, mga kapatid. Sinabi rito, walang pili ang Panginoon tumawag sa Israel. Lahat sila pinadaan doon sa Red Sea. Lahat sila ay nakakita sa milagro ng Panginoon. Lahat sila ay kumakain ng spiritual na pagkain na mula sa langit. Lahat sila ay nakainom sa spiritual na tubig na pinainom ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng spiritual rock na sumusunod sa kanila. At ang spiritual rock na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngunit tingnan ninyo sinabi sa verse 5. But with many of them, God was not well pleased. Ngunit sa marami sa kanila, hindi lulugod ang Diyos. Sapagkat sila, mga kapatid, pagkatapos na iligtas sa Ehipto, ay hindi at ayaw lumakad sa mga kalooban ng Panginoon. Kaya hindi nalugod ang Panginoon sa kanila. Alam ba ninyo na tayo ay tinawag upang maging kalugod-lugod sa Panginoon? We are called to please God. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Tayo ay tinawag upang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Paano tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon? Upang tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan malaman natin ang Kanyang mga daan at malaman natin ang Kanyang kalooban at pagkatapos sundin natin ang kaloobang yan ng ating Panginoon. Upang maging kalugod-lugod sa Kanya, hindi lamang ang pagsamba mo rito ang kailangan, kundi ang commitment mo sa pagsusunod sa lahat ng Kanyang kautusan. Hindi nalugod ang Panginoon sa marami sa kanila. Sinabi rito sa Hebrews chapter 3, verses 1 to 12, Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. For every house is builded by some man, but he that built all things is God. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and rejoicing of the hope firm unto the end? Wherefore, as the Holy Ghost saith, Today, if you hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. Ngayon, pagka naririnig ninyo ang boses ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso, tulad ng ginawa nila noon. Narinig ba ninyo yon, mga kapatid? Huwag ninyong patigasin ang inyong puso, tulad ng ginawa nila doon sa wilderness o sa ilang. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Sabi niya rito, nang ang inyong mga ama, tinempt nila ako, sinubukan nila ako, pagkatapos nakita nila ang mga gawa ko sa loob ng 40 taon. Anong ibig sabihin doon na tulad ng mga ama ninyong nag-tempt sa akin, sinubukan nila ako, nakita lang mga gawa ko. Pagka sinusubukan mo yung isang tao, palagi mong gustong patunayan niya sa iyo kung siya ay tunay.
Sige nga, patunayan mo nga tunay ka para maniwala kami. Binuksan ng Red Sea. Oh. Dapat, sapat na yon. Pagkatapos sinabi na, sige nga, patunayan mo nga sa amin. Pakakainin mo nga kami. Pinakain sila. Nung pinakakain sila ng mana, sinubukan na naman. Ano na naman ang sinabi? Sige nga, patunayan mo nga sa aming totoo ka. Bigyan mo kami ng karne. Pagkatapos, mga kapatid, ang lahat ng quails pinalipad doon sa kanila. 40 years, they were not content. They always tried God. They always proved God. They always tempted God. Palagi ang Diyos pinatutunayan sa kanila. Pagkatapos mapatunayan ng Diyos sa kanilang buhay siya, totoo siya, matutuwa na naman sila. Pero, yun pala, hanggang ngayong araw lang yun. Bukas pala, naku, mahina na naman siya. Sasabihin na naman sa Panginoon, okay nga, sige nga Panginoon, patunayan mo nga buhay ka. Mga kapatid, ayaw pala ng Diyos ang mga bagay na yan. Yan pala mga kapatid ay hindi ka lugod-lugod sa kanyang harapan. Sapat ng ikaw ay binago ng Panginoon upang mapatunayan mong siya ay buhay sa iyo. Kaya, anong sinabi ng verse 10? Wherefore, I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Anong sinabi niya dito sa verse 10? Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. Nagalit ang Panginoon. Sa Bisaya pa, nasuko ang Ginoo. Dahil dito'y ako'y nagalit. Bakit siya nagalit? Dito sa verse 19, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Biro mo yan mga kapatid, 40 taon kasama nilang Panginoon, palaging nagkakamali. Bakit? Sabi ng Panginoon, kasi hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Mga kapatid sa Panginoon, pagka matagal na tayo sa Kanyang paglilingkod, kailangan tayo ay kalugod-lugod at nakikilala na natin ang daan ng ating Panginoon upang hindi siya magalit sa atin. Kaya nung nagalit ang Panginoon, ano ang Kanyang isinumpa? So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Kaya sinumpa ko sa aking galit at sinabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa aking kapahingahan. Ang kapahingahan ng Panginoon, walang iba kundi sa atin ngayon, ang bagong Jerusalem. Doon naman sa material Israelite, yung Canaan. Kala ninyo, mga kapatid, bakit ngayon nag-usap ang Panginoon sa akin na kailangan ng lahat ng mga inactive at backslider ay gumawa ng commitment? Because it has been over and over again. Nasasaktan ang puso ng Panginoon mula noon pagkatapos may maglilingkod sa Kanya, pagkatapos mga kapatid, akala mo sincero, biglang tatalikod, sisirain panggawain ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, mga kapatid, meron kayong pledge at commitment sa Kanya pagka naglingkod kayo. Na pagka tumalikod kayo, talagang ang Panginoon ay merong habol sa inyo. Ayaw ng Panginoon na masaktan pa ang Kanyang gawain o ang Kanyang Espiritu. Kailangan pa naglilingkod tayo ngayon. Serious tayo sa paglilingkod. Tingnan nyo rito. Naisumpa ng Panginoon, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa aking kapahingahan. Maunang din ginang ko sa Ginoo, pagka na-backslide pagkausa, ang usa ka backslider, i-disqualify na siya, kay di siya makasulod sa akong kapahulayan. Anong sinabi ng verse 12, mga kapatid? Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Anong sinabi sa verse 12?
Sinabi dito sa verse 12, mga kapatid, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya hindi pwede yung alinlangan dito, yung palaging nagda-doubts. Yung doubts mo, yun ang papatay sa paglilingkod mo. Aalisin ka ng Panginoon. And the Lord said, you will not be worthy to follow in this ministry of mine because those that will follow me should have faith. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Sunod ka lang sunod sa Diyos, wala kang pananampalataya, kaya katagalan, ano mangyayari sa'yo? Maging critic ka na lang. Pagkatapos mga kapatid, lahat na lang nakikita mo, masama na. Lahat ginagawa mong masama. Pagkatapos mga kapatid, yung espiritu mo, hindi na maganda sa harap ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Gusto niya pagka sumunod ka sa Kanya, may pananampalataya ka. Pagka may pananampalataya ka, nalulugod ang Diyos sa iyo. Pagka may pananampalataya ka, makikilala mo ang Kanyang mga gawa. At pagkatapos makakasunod ka sa Kanyang mga daan. We are called to please Him. Tayo ay tinawag upang maging kalugod-lugod sa ating buhay na Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, ang sinabi riyan ng Panginoon, pakatandaan natin yan. Kaya sabi niya, ako'y nagalit sa lahing ito, at pagkatapos sinasabi kong palagi sila nagkakamali sa kanilang mga puso, at hindi nila nakakakilala ang aking mga daan. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Tayong mga anak ng Diyos, sa spiritual na ministry, na binigyan ng isang spiritual na Moses, at kayo'y ginawang spiritual Israelite, at spiritual Jerusalem ang pupuntahan natin. Huwag nating sundan ang kanilang mga hakbangin tulad ng ginawa nila doon na sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verses to 10, 1 to 12. Anong sinabi niya? Sinabi niya, iyon ay isinulat upang maging example sa atin na huwag tayong sumunod sa kanilang mga kalikuan. At iyan ay binigay upang maging example na tayo ay lumakad sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Tinawag tayo ng ayon sa Kanyang mga layunin. Ano pang layunin ng Diyos? Bakit tayo tinawag? Tinawag tayo sa layuning tayo ay kailangang magkaisa. Ang unity ba ay kalooban ng Diyos? Tingnan natin ang Psalms chapter 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang lahat ay magsabing pagkakaisa. Mabuti ba ayon sa banal na kasulatan ang pagkakaisa? Anong sinabi ng 133:1 ng Psalms? Ulitin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. We are called for unity. Unity should mean living in harmony with other members of the body. Unity should mean living in harmony with other members of the body. Hindi tayo tinawag upang hindi magkaisa. Tinawag tayo upang tayo ay magkaisa. Kasi pagka tinawag tayo at pinulong ng Panginoon, tayo ay magiging isang katawan. At bilang isang katawan, tayo ay kailangang magmamahalan ang isa sa isa. Kaya inutos ng Panginoon, love one another.
so that the world may know that you are my disciples. Ano ang kailangang gawin ng bawat isa sa atin dahil tayo ay magkakasama na sa ating paglilingkod na ito? Dito sa Ephesians chapter 4 verse 3, ibinigay ang responsibilidad ng bawat member na kadugtong sa katawang ito. Anong sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 3? Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang pagsikapan natin na yung pagkakaisa natin ay hindi mawawala. To endeavor means to give an extra effort in order to bind. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pagsikapan natin ang ating pagkakaisa ay manatili sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon upang tayo ay magkakawatak-watak. Tinawag tayo upang magkakasundo-sundo na bilang bahagi ng kanyang katawan. Anong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12? Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12, magpapasimulang verse 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, bond or free, we have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Pagkatapos sa verse 25, that there should be no schism in the body, but that the members should have same care one for another. Tingnan ninyo mga kapatid, ang key verse ng 1 Corinthians 12 ay ang verse 12 at verse 25. Yun na lang babasahin natin sa wikang Tagalog. Anong sinabi sa verse 12? Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagabat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. Verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkakaroon ng kasing isang pag-iingat sa isa't isa. Hindi layunin ng Diyos na tinawag tayo, idinugtong tayo, paa, kamay, katawan, lahat nagkakadugtong, pagkatapos mag-aaway-away ang ating katawan. Mayroon ka bang nakitang katawan, inaaway ang paa? Meron ka bang nakitang kamay, inaaway ang ulo? Meron ka bang nakitang paa, inaaway ang ibang bahagi ng katawan? Look, our parts of the body are given to us for the care and good of the body. Kayo, member ng katawan ni Kristo, kayong lahat. Lahat ng member ng katawan ni Kristo dito, itaas ang kamay. Anong layunin ng Diyos? Bakit kayo nilagay dito? Upang tulungan ninyo ang katawan ni Kristo.
Upang tulungan ninyo ang katawan ni Kristo. Anong bahagi kayo sa katawan ni Kristo? Sino rito ang nakaka-feel na sila ay kamay? Sino nakaka-feel dito na sila ay paa? Napi-feel lang ninyo. Sige, taas ninyo mga kamay ninyo. Sino ang nakakaramdam nito na siya ay kamay ni Kristo? Nadadama ninyo na kayo ay paa ni Kristo. Nadadama ninyo na kayo ay mata ni Kristo. Nadadama ninyo na kayo ay tenga ni Kristo. Bingi ba si Kristo? Kaya kung may naririnig kayo isang bagay na hindi mabuti para sa katawan, magiging inimical sa katawan, sinasabi ninyo sa ulo, naku, huwag kang pupunta dyan. Masama yan. Narinig ng katawan yun. Pinupunta ba ng paa ang katawan sa bandang masama? Pinupunta ba ng kamay ang katawan kung saan masama? Hindi, mga kapatid. Iyan ang lahat ng parte ng katawan mo ang kanilang ginagawa, kabutihan para sa katawan. Hallelujah. All of these are joined in one. There is unity in the body. Kaya pag kami nakikita kayong sumisira sa unity ng katawan, gusto niya ang bahagi ng katawan ng paa o kamay, awayin nila ang ulo, naku mga kapatid, putulin na natin yan. Sapagkat hindi katawan ni Kristo yan. Ano sabi ng Panginoon? If your eye offend thee, pluck your eyes. It's better for you to go to heaven with one eye than go to hell with two eyes. If your foot offend you, cut it off. It is better for you to go to heaven with one foot rather with two feet to go to hell. Kaya dito mga kapatid, may pinuputol yung hindi na pagpapala sa katawan ni Kristo, inaalis na sapagkat yon ay liability na, hindi na asset. Tanong sa inyo ngayon, asset ba kayo sa katawan ni Kristo? Ang lahat ng pagpapala sa katawan ni Kristo, itaas ang kamay. Ang lahat ng liability, habang naririto kayo mga kapatid, kabigatan ang binibigay ninyo, taas ang kamay. Kaya sabi ng Panginoon sa mga backslider at mga inactive, mga anak, hindi magtatagal maging liability yan, kaya kailangan gamutin mo na. Injectionan mo na. Kung masisave mo, isave mo. Kung hindi na, etong lagari, putulin mo na. Marami-rami rin, mga kapatid. Kaya ini-inspection ko ng lahat ito. Kayong mga inactive, kung ma-active pa kayo, pa-activein kayo. I-injectionan kayo ng masalita ng Diyos. Pagkatapos kung hindi na, talagang mababackslide na, sasabihin niyo, talagang dito na ako. Praise the Lord. We will gladly cut you off from the body of Christ. Because you are now a liability. Hindi ka na pagpapala. Kaya aalisin ng Panginoon. Utos ng Panginoon yan. Upang ang pagkakaisa ay mananatili hanggang sa kanyang pagbabalik. Unity should mean sacrifice for a cause. Ang pagkakaisa, ang ibig sabihin, ikaw ay magsasacrifice para sa isang kausa. Are you sacrificing for a cause? Sacrifice means deny yourself. Sacrifice your life for the cause of Christ. The result is blessings. Sinasakripisyo ba ninyo ang inyong buhay para sa kausa ni Kristo? Praise the Lord. Kailangan tayong lahat, mga kapatid, gumagawa niyan. We sacrifice our lives for the cause of Christ. The result is blessings. Pagpapala ang magiging resulta niyan. Kaya tayo dito, kung anuman ang mga pagkakataong tayo makatulong sa gawain ng Diyos, ginagawa natin ang pagtulong. Kahit that means mawawala sa atin ang tulong na yan, dapat itulong natin sa sarili natin. Ngunit mga kapatid, nakita natin na mas mahalaga yung cause ni Kristo, binibigay natin doon ang tulong na yan, pagpapalain ka ng Panginoon sapagkat yan ang isang bagay kung bakit ikaw tinawag ng Panginoon. Ang layunin niya ay pagkakaisa. Kung ang pagkakaisa, mga kapatid, ay nangangailangan ng sacrifice and sufferings, ginagawa ba natin yon? Kailangan gawin natin yon, sapagkat yon ay kaibig-ibig at yon ay kapuri-puri sa harap ng Panginoon. Ang resulta niyan ay pagpapala. We are not only called for unity, we are also called for obedience. We are called to obey.
Everybody says, I am called to obey. Nabasa na ba ninyo yung 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 12? I-review ninyo yun pag-uwi sa bahay ninyo. Hindi tayo tinawag para maging rebelde sa simbahan, para maging rebelde at disobedient sa katawan ni Kristo. Tayo ay tinawag upang maging masunurin sa Kanyang kalooban. At sabi ng Panginoon, pagkatapos na tinawag ko sila, tinawag ko, walang pili, tinawag ko sila, ngunit there comes a point in their lives that they have to obey the Lord. Tapos na ang honeymoon pagkatapos ng Egypt. Pagka tinawag kayo sa Egypt, merong point na wala kayong responsibility, kundi manood lang sa Panginoon. Oy, kalami sa Panginoon. Kay puro milagro yung mo makita, nabuak ang Red Sea, praise God. Nag-ulan ugmana, praise God. Nabiyak ang Red Sea, praise God. Wala kang responsibility, sumusunod ka lang, praise God. Umulan ng mana, praise God pa rin. Lahat ng milagro, praise God. But there comes a point that you will have to face your God in the Mount of Sinai. Doon sa Sinai, haharapin mo ang Panginoon. Magkakaroon ka na ng responsibilidad. Ang unang responsibilidad na Kanyang ipapatong sa mga balikat mo ay ang responsibilidad ng pagsusunod. Bakit mahirap ang pagsusunod, mga kapatid ko? Sapagkat ang tao nang magkasala siya ay binigyan siya ng disobedient and rebellious spirit ng demonyo. Kaya natural sa tao ang magrebelde. Natural sa tao, mga kapatid, ang maging disobedient. Pagkatapos papatungan ka, sasabihin ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Mahirap yun. Kaya makikipag-away ka pa sa Diyos. Madaming panahon, hindi mo pa masusurrender yung sarili mo. Pagkatapos yung disobedience, pagkatapos yung rebellious spirit, dadagdagan pa ng pride, talagang nasira na. Amen? Yung rebellion, yung disobedience, dagdagan pa ng pride, talagang nasira na ang buhay mo sa espiritu. Hindi mo na maibababa yung sarili mo, hindi ka na nga sumusunod, rebelde ka na nga sa mga kalooban ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, sumunod ka because obedience means humility. Kung hindi ka humble, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Pagka sumusunod ka sa Panginoon, kailangan i-humble mo ang sarili mo. Humility is one of the ingredients for you in order to obey. Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung hindi ka humble. Kung mataas ang ihi mo, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kailangan maging humble ka. Kung ikaw naman, mga kapatid, ay greedy sa mga bagay ng material, hindi ka rin makakasunod sa Panginoon. Sapagkat requirement ng Panginoon, pagka sumunod ka, kuminsan magsasacrifice ka sa buhay mo. Sino rito, mga kapatid, ang ngayon pinatungan na ng responsibilidad na susunod sa Kanyang kalooban? Noong ikaw ay bata pa, nasanayan mo na ang Panginoon ang palaging sumusunod sa iyo. Di ba nung bata tayo, palaging tayong sinusundan? Ngunit nung matanda na tayo na ang kailangang sumunod. Nang lumaon na tayo at tumagal na tayo sa paglilingkod, kailangang tayo na ang sumunod. Hallelujah! Tayo na ang kailangang sumunod sa Kanya. At yan ay isang responsibilidad na nakapatong ngayon sa balikat ng Israel. Sumunod kayo, sabi ng Panginoon, sapagkat sila, mga kapatid, ay natural na mga rebellious, natural na mga makasalanan, marami sa kanila ang hindi sumunod sa Panginoon. Ano ang nangyayari? Nagalit ang Panginoon, pinangakuan sila, hindi kayo makakapasok sa aking kapahingahan. Pinakita ko na sa inyo ang aking kabutihan. Maraming beses for 40 years, I have proven myself that I am a God of loving kindness, that I am a God of mercy, that I am a God of grace, that I am a living, powerful God. But you have not believed me. You still have a heart of unbelief. So I have sworn in my wrath, you cannot enter into my rest.
Pinutol yung marami sa kanila, hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon. Biro ninyo, niligtas sa Ehipto, dinala sa desert, pagkatapos pinagpapatay lang doon. Pinahamak doon. Bakit? Sa katigasan ng kanilang mga puso. Mga kapatid, sinabi ng 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 12, sinulat ang mga bagay na ito para maging example sa atin na huwag tayong sumunod sa kanilang mga daan. Kailangan tayo, spiritual Israelite, masunurin sa daan ng Panginoon Diyos. We are called to obey Him. Nakakapangilabot ang 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 12. Now, all these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye. Ano sa Tagalog ang murmuring? Tingnan natin mga kapatid sa verse 10. Verse 10, chapter 10, verse 10. Ni huwag kayong mangagbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Mga igsoon, bisan pa ang pagbagulbul, gidili. Kabalo naman musdag kong sala, di nyo buhaton, kabalo na mo ana. Pero kanang pagbagulbul, abi ninyo igsoon, equivalent diya po nasdag kong sala. Bagulbulan bitaw. Siglag bagulbul. Gamay ra bitaw ning salaa. Bagulbul raman. Maliit na kasalanan naman ito eh. Bulong-bulungan lang. Pinagbubulong-bulungan. Si pastor, di man nalagad sa Ginoo ba? Supako na nato na. Di man anointed ba? Kanang bulaton diha. Pangwarta na tanan. Panlimbong na tanan. Murmurings. Pakanay pledges, magulbol sa ta. Pagkauman hatag. Hatag man lang din, gulbol pa. Huwag kayong mga bubulong-bulungan. Sa English, murmurings. Equivalent din yun ng malaking kasalanan. Nang sila, mga kapatid, ay nagmurmuring sa anong ginawa, lumitaw ang mga ahas at pinagkakagat silang lahat. Biro ninyo, one day mamamatay 23,000. Kaya sabi niya rito, sinulat ito para sa atin na pinakahalimbawa na huwag sundin ang kanilang mga kalikuan. Kaya sinabi sa verse 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kaya huwag kayong magyabang, ano? Huwag niyo sabihin, naku, tatalikod ng lahat, ako mananatili kay pastor. Huwag kayong manghambog, huwag kayong magyabang na ganyan ang gagawin ninyo sapagkat ang pagyayabang ninyo, kung magyabang man kayo, sa Panginoon. Habang nandito dyan ang Panginoon, pinaglilingkuran ko siya at siya'y may awa sa akin, praise the Lord, mananatili ako sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. We are called to obey. So, hindi pwede ang rebellion at hindi pwede ang disobedience sa katawan ni Kristo. Amen ba? Pagka kayo ay rebellious na at disobedient, you are already out of order. Aayusin kayo kung maayos pa. Kung hindi na maaayos, itatapon na kayo ng Panginoon. Pagka masunurin lamang ang kanyang kinakailangan sapagkat yan ang isa sa kanyang mga layunin. Tinawag kayo upang hindi maging Satanas. Tinawag kayo hindi upang maging Lucifer. Tinawag kayo hindi upang maging Datan, Abiram at Korah. Tinawag kayo hindi upang maging Judas. Tinawag kayo hindi upang maging demonyo. Tinawag kayo upang sumunod at makatanggap ng mga pagpapala
Kaya sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28, if you obey me with all of your heart, this blessing shall overtake you. Kung kayo'y susunod sa akin ng buong puso ninyo, ang lahat ng mga pagpapalang ito ay susunod sa inyo. Obedience ang siyang susi ng ating mga pagpapala. Pagkatapos tinawag tayo ng Panginoon ayon sa kanyang layunin upang gawin ang pinakamalaking gawain sa buong sanlibutan. We are called to do the greatest work on earth, to conquer the world through evangelism. Anong sinabi niya sa Mark 16:15? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Hallelujah! Mga anak ng Diyos, makinig kayo sa akin. Dito sa Jesus Christ, the name above every name, hindi tayo tinawag dito upang magrebelde. Hindi tayo tinawag dito upang makipag-away sa pastor. Hindi tayo tinawag dito upang magbulong-bulungan at magmurmuring. Hindi tayo tinawag dito upang maging Judas. Hindi tayo tinawag dito upang maging Lucifer. Hindi tayo tinawag dito upang kagatin ang kamay. Hindi tayo tinawag dito upang awayin ang ulo. Hindi tayo tinawag dito upang ang paat ang kamay ay pag-awayin mo. Sabihin mo sa kanya, naku, anong sinasabi niya sa iyo? Naku, pagkatapos sasabihin mo, babaligtarin mo naman yung sinabi mo doon. Pinapag-away mo yung dalawa. Hindi tayo tinawag dito para dyan. Tinawag tayo rito para gawin ang pinakamalaking gawain sa sanlibutang ito. Ano yan? Na tayo mga kapatid, manaig sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon, pangangaral ng magandang balita at pagliligtas ng mga kaluluwa. Yan ang pinakamalaking gawain kung bakit ang Jesus Christ, the name above every name ministry, ay naririto sa ibabaw ng lupang ito. Kaya inanointan yung pastor, kaya itinayo mga kapatid ang ministry ito. Gusto ng Panginoon i-invade natin ang buong sanlibutan. Sa pagpapasimula pa lang ng ministry ito, praise God, pinakita sa akin ang buong sanlibutan ng Panginoon. Ipinakilala kahit ang mga bansa na pupuntahan ng ministry ito. Ipinakilala mga kapatid na ito, isang araw ay makikita sa television sa buong sanlibutan. Upang may pangaral ang mensahe ng magandang balita. Hindi kayo tinawag upang umupo lang at maging palamuti. Hindi kayo tinawag upang umupo at maging criticizer. Hindi kayo tinawag umupo pagkatapos mga kapatid walang gagawin. Hindi kayo tinawag para lang umupo at maging flower vase sa bahay ng Panginoon. Hindi kayo tinawag upang maging a piece of furniture in the house of God. Tinawag kayo at i-engage kayo ng Panginoon kasama ko sa pinakamalaking gawain na siyang puso ng paglilingkod na ito. Yan ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa kahit saan natin sila matatagpuan. Kaya tingnan ninyo, hindi kayo nakakalakad, ngunit pinalalakad ninyo ang pastor ninyo, nagpapagamit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng pledges ninyo. Magiliw at malugod at puno ng pag-ibig, binibigay ninyo ang pledges ninyo. Pagka dumarating yung mga worker sa bahay ninyo, ang laki ng smile ninyo from ear to ear. Eto na naman, praise God, ang mga maniningil ng pledges. Hallelujah! Welcome to my house! Hallelujah! Kaya pinagpapala kayo ng Panginoon sapagat sa pagtanggap ninyo with the snacks pa. Hallelujah! At ang saya-saya ninyo nagbigay ng pledges ninyo sapagat alam ninyo yan ay para sa TV. Pagkatapos mga ngaral na naman ay inyong pastor doon at umaabot ito sa buong Pilipinas. Kaya naman ang dividends ng inyong ginagawa, kahit hindi kayo nakakalakad, nakakapunta. Pagka ako'y pumupunta sa mga concert crusade,
Naku mga kapatid, tingnan ninyo kung ano naman ang dividend ng pledges na ginagawa ninyo. Bawat sentimong binibigay ninyo, isang kaluluwa ang naaabot sa pangangaral na magandang balita. This ministry needs you also because you are the hand of God in which the money of God from heaven is passing through. That's why when you give your pledges, you are giving it with all of your love. You need me, I need you, we need the Lord needs us, and we are doing all together the work of the ministry in preaching the gospel to every creature. And then the Holy Spirit is the one providing for that power in order for that power to penetrate the thick veneer of the hearts of sin in the hearts of men and women that are still in the kingdom of darkness. Hallelujah! Yan mga kapatid ang dapat pagsakitan natin. Yan ang dapat pakaisipin natin. Yan ang dapat mga kapatid na paghirapan natin kung paano natin maaabot ang lahat ng tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya itong ating Central Church, kailangan ang pinaka-missionary minded sa lahat ng church. Hindi lamang nakafocus sa local natin ngayon ang lahat ng ating mga ginagawa. Hindi na tayo localize. Hindi tayo nationalize. Kailangan internationalize na ang mga utak natin. Kaya itong paglilingkod na inyong kinalalagyan, hindi maliit na paglilingkod, hindi maliit ang utak ng Diyos natin dito. Ang utak ng Diyos natin dito, pangbuong sanlibutan. At ito'y pinadadaan sa inyong pastor at kailangan makisama kayo sa pag-iisip na yan. Kailangan tayo ay magkaisa sa gawain na yan. Sapagat yan ang layunin ng Diyos. Bakit tayo tinawag? Yan ang pinakamalaking layunin, bakit ako inanoint ng Panginoon. Hindi ako inanoint upang makipag-away ng babae. I was not called to fight women. I was not called to fight anybody. Very, very petty. Kung inanoint ako ng Panginoon para makipag-away sa isang tao, sabi ko, Panginoon, iyon na ang anointing na yan. Kaya ako inanoint, itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito ang dahilan. Hindi ako inanoint para bigyan ng 1,000,000, tatakbo na ako. Yun ang anointing. Lord, akin ng 1,000,000. Somebody thought that I can run away with just 100,000. Waka, Kuya P. Saan pag usa ka billion, di na ko ikambyo ang akong anointing. Everybody say amen. You can have all of the world. Don't take my anointing away. Bisan sa tamayong, mabalik na lang ko dito, sa tagoy na lang ko igsoon, mga unggoy na akong kauban dito, ang akong anointing, di na ko ikambyo. Praise God. Kinira ba nga akong inasultig zone, tinuot ni. Tinuot ni, kaya nasulayan ako. Di na ako sulayan pa, kaya nasulayan ako. I don't have to be tried with money because the Lord already tried me with money. And I passed. Di ba sa korte, basta gitry na kagkausa, di na ka pwede try kaduha. That is double jeopardy. Maugyapon din he. Many are doubting me about money. Wa mo kuyapi. Many are doubting me about the flesh. Wa mo kiyapi. Many are doubting me about pride. They said, I might overtake the Lord. The people might worship me. And I might overtake the Lord. Ayaw na kung yung kabalak idiha in town. Kaya adlaw-adlawig soon mo na itong trabaho sa Ginoo, sa tubangan niya. Praise God. Pamatud-an ako diha. Gikan ko sa kapagka-ebanghilista nga kuyaw kayo, gihimo kong boy sa Ginoo. Gipakigubang kog tao, ang sulti sa Dios nako mao ni, ikaw may tighugas sa iyang plato, ikay tigbitbit sa iyang sapatos. Gibuhat nako.
Gitamakan ako akong pride. Kay may sugo sa iyo. Gitamakan ako akong pride. Pagkabuntag ako itiguga sa plato. Ako itigbitbit sa sapatos. Praise God. Nakapasar ko. Kung karon, doon ay tudlo sa inyong leader, ug moingon nga mapuli sa akong dapit, niya ako'y mahimo niyong assistant, tigbitbit sa inyong sapatos, basta gitudlo ko sa Dios, may akong buhaton. Kung sugo sa Ginoo, I don't have pride left. Wala na'y pride. Ang pride na ako sa Ginoo na tanan. You know, I am proud when the work of God is prospering. Pagkang gawain ng Diyos, sumaabante mga kapatid, yan ang pinakamalaking pride ng puso ko. Pagkang pangalan ng Panginoon itinataas, marami ang nagbabagong mga kaluluwa at lumalapit sa kanyang harapan at ibinibigay ka ng puso, iniiwan si Satanas ang kasalanan. Yan ang pride ng puso ko. Sinasabi ko, praise God, I am proud because of you, Lord. You are doing this work. Everybody say amen. That's why we are engaged in a war. This is the war against the devil. We are invading the territories of darkness. That's why the devil is so mad against us. Talagang galit na galit ang demonyo sa atin sa mga panahong ito. Bakit? Engage tayo sa pinakabalaking gawain ng buong sanlibutan. Sino hindi magagalit na demonyo riyan? Mga kapatid, doon sa mga gawin ng pumunta kami doon ang lahat ng mga kaluluwa doon, imbes na pumunta doon sa mga artista, ang dinudumog yung Jesus Christ. Magagalit ang demonyo riyan. Sapagat maraming magbabago. Nagbaptize kami kinaumagahan. Napakarami. Kaya hindi ako nakauwi ng maaga. Nakauwi ako kapon, mga alas 5 na ng hapon. Dahil marami kaming binautismuhan. Kala ko, madaling araw pa, uwi na ako. Hindi ako nakauwi ng maaga dahil sa maraming kaluwang binautismuhan. Kahit saang may gawain ngayon ng Jesus Christ, yan ay lalago, hindi mahahadlangan ng demonyo, sapagat yan ay pinahira ng Panginoon ng kanyang langis. I have bad news for the devil. The bad news is, he is already defeated. And we have already won the war. Jesus Christ is our captain. We are called to receive the promise of eternal inheritance. Anong sabi ng Hebrews 9:15, mga kapatid? And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Alam tayo magsabing, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Tinawag tayo, hindi upang mapahamak. Tulad ng mga materialist Israelites na sumusuway, tinawag tayo upang tumanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan na siyang ating mamanahin. Hallelujah! 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 Ang eternal inheritance, yan ang layunin ng Diyos na mapapasa atin. Pagkatapos natin na nagawa na ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay, sinasabi ng Ephesians chapter 8, Romans 8:28, we are called according to His purpose. We are called to please God. We are called for unity. We are called to sacrifice. We are called to sacrifice for a cause. We are called to obey. We are called to do the greatest work on earth, to conquer the whole world through evangelism. That's why we are engaging ourselves in the greatest war, the war between the enemy, the devil, and God. And also we are invading the territories of darkness wherever our voice is heard through the ministry of television and radio. I can assure you that the angels of God are already there to conquer the forces of the enemy, snatch away souls from their hands, put them and then transfer them into the kingdom of light of Jesus Christ. I can assure you that we are now in the midst of that battle. We are now in the midst of that war. We are now in the midst of that greatest work. And I can assure you that we will win it because Jesus Christ has won it already. He is the captain of the battle. Hallelujah.
Kaya hindi tayo natatakot. Kahit saan pa pumunta, ang paglilingkod na ito, naroon ang mga kaluluwang naghihintay. Tinawag tayo sa mga layuning yan. At gusto ng demonyo na tayo ay mawala sa mga layuning yan. Ngunit mapatuloy tayo. Layunin na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Layunin na tayo, mga kapatid, ay magkaisa. Layunin, mga kapatid, na tayo ay sumunod. Layunin na tayo ay gumawa sa pinakamalaking gawain ng sanlibutan ito. Sanlibutan talaga ang nasa focus natin. At layunin na tayo tumanggap ng lahat ng kanyang pinangako, eternal life. Pagka nagawa natin lahat ito, ang pangako naghihintay sa atin. Isang araw, tatawagin na tayong lahat at sasabihin, anak, tapos na ang trabaho mo. Anak, tapos na ang mga trabaho ninyo. Good work. My son, this is the purpose of your anointing. Itong purpose ng anointing ko. Pagka naabot ko na sa buong sanlibutan, mga kapatid, na ipangaral ko ng magandang balita, I am now ready. Sasabihin ko sa Panginoon, Panginoon, I am ready to receive my eternal inheritance together with all of the children of God who sacrificed and suffered for this cause. Praise God. Tayo tatanggap ng ito. Di ba masarap pumunta sa langit na mayroon tayong ginawa dito? Di ba masarap pumarap sa Panginoon pagkatapos alam mo, mga kapatid, nagkapangus-pangus ang imong tuhod sa kanang pagpaningkamot para sa iyang bulaton? Di ba masarap pumarap sa langit pagkatapos na ikaw nag-sacrifice dito, alam mo hindi mo na magagawa, ginawa mo pa para sa Panginoon? Di ba masarap pumarap sa Kanya? Kaya kayo namang mga doubtful, hindi kayo makakapunta doon. Bakit? Hindi masarap pumarap sa Panginoon na pagkatapos sasabihin mo, Panginoon, ikaw na ba talaga yan? Ikaw ba na, Lord? Pasigyawa ka, Lord. Di, jud ka pa doon sa langit, na. Mauna ang kamong mga dilibog na o diliinit, dalhon mo sa langit, ang tanang mo to sa langit, excited. Lahat ng pumunta sa langit, excited. Praise God! I can see my Lord face to face! Hallelujah! Ito lang matagal kong pinakahihintay. Yung mga active yan. Ito lang pinakamagal kong hinihintay. Hallelujah! Kaya ako ay nagbuhos ng buong buhay ko upang ang moment na ito, makita ko ang Panginoon. Excited ka? Kaya yung inactive, hindi pupunta doon. Anong inactive? Hindi mainit, hindi malamig. Pupunta ka sa langit, excited lahat, ikaw? Ambot lang, sige lang. Og na sa langit, maayo. O gawa, maayasad. Og musimba, may mans pastor, wang ko'y supak niya. Og di musimba, maayasad. Og paluwapon, praise God, painom mo kape, og di pod, wapod. Di jud kamo atog langit, ana. Kalakiha. Pag-abot nimo sa langit mo yung nga, niya diri maayo man langit, gwapo man. O gibalik sa libutan, sugot sad. Mao na mo atog langit. Nya pakigatubangan nimo dito si Pablo nga gibitay. Tapos si Juan Bautista giputlag liog. Si Pedro gisunog gibitay. Mo na yung mga tubangon dito. Pedro gyud sa man yung pagatug langit. Gibitay usako gisunog. Una ako nakanganhi. Nagmalipayon ko. Ikaw? Gidara man ko ba gibit-bit ra ko paingon ri. Kung wako agi aditos bahay, wow. Praise God. Lamang kay pag-rapture sa worker, sigig paluwap na ako, nakahindom-nom siya na ako, bet ko pa yung langit. Kay katong worker, kugihan man tugikan sinugdan, tulog pa gani ko, alasotso na, ulaton pa ko, maligo pa ko, kugihan kayo. Pag-rapture, tulog man ko, bira na lang ko. Kana may matug langit, di, jud ka matug langit, ana. Mga nang ainal ko, usik-usik og panahon, kung inana ka antos pagbalik sa Ginoo, padaplin, ingon ng Ginoo. Padaplin, di ka angayan. Disqualified ka. Ang katong excited lang, katong nahibalo lang po sa Diyos, mauray matug langit. Praise God. Tayo'y tinawag upang
tumanggap sa pinangakong eternal life. Ngunit kailangan malaman natin ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay dito sa sanlibutan ito. At maging masigasig at maging matagumpay na yan ay gawin. Yung hindi mainit, hindi malamig, hindi pupunta ng langit yan. Yung mga alinlangan, kinoconvince mo hanggang ngayon na totoo ito. Tumabi na kayo sapagkat hindi kayo talaga pupunta ng langit. Kailangan mga kapatid, mag-decide kayo sa inyong paglilingkod. Panginoon, ito na nga ang paglilingkod. Ang lahat ng sign, ibinigay mo na sa akin. Ako'y mananampalataya ng buong puso. At ako ay bubuhos ko ang buhay ko sa paglilingkod na ito. Ito na nga. Pagkatapos, sumunod ka hanggang sa katapusan. Tulad ng pastor mo, tulad ng ibang mga member dito, talaga nagbuhos ng kanilang mga buhay. Kahit ano dumating na mga trial sa buhay mo, sabi mo sa demonyo, my heart is fixed. Trials are come in order to try you and purify you. But if you are already tried and purified, wala na trial sa buhay mo na hindi mo mananaig, hindi ka makapapanay. Kailan, mga kapatid, sabihin mo sa demonyo, wala ka ng chance sa buhay ko para sa Panginoon. Lahat ito. Para sa inyo, nasa harap niyo yung TV, mananalangin ako para sa inyo sa mga sandaling ito. Kung mayroon kayong pangangailangan at naway nakapagpatibay ang mga salitang ito sa inyong mga pananampalataya riyan, panghawakan ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya ninyo. Huwag ninyong pabayaan ng demonyo na lumapit sa inyo at pagkatapos ay hipuin na naman kayo at alisin sa inyong katatagan sa Panginoon. Kailangan kayo ay sumampalataya. Kahit sa pamamagitan lang ng television ministry ito, kayo ay pagpapalain. Kung meron kayong karamdaman sa mga sandali ito, ihawak ninyo. Lumuhod kayo at hawakan ninyo ang inyong television set. Nakikita ba ninyo ang kamay ko? Mga kapatid, ipatong niyo ang television set. Sa television set ang mga kamay ninyo kasama ng kamay ko. At sa pamamagitan ng point of contact na walang iba kundi inyong TV, ang power ng Panginoon ay dadaloy sa inyo sa mga sandali ito. In the name of Jesus, while your hands are held onto your TV screens, together with my hands, as a point of contact, the power of God is going to come surging through your body and heal you from that disease and affliction in your body. In Jesus' name, be healed right now. If you are depressed, you have a problem so big and so hard you cannot solve it. And then, there is no solution for the problem. It seems that there is no solution for the problem. And you seem to be depressed, even contemplating to commit a suicide. Right now, give the Lord a chance and a hope in your life. Put your hands on the TV screen. You will feel the power of God right now. In the name of Jesus Christ, I command that spirit of depression, because of that problem given you by the enemy, you're contemplating suicide. In the name of Jesus Christ, spirit of depression be lifted up from that mind, from that heart, from that body. Be delivered in the name of Jesus right now. Let the joy, peace of the Lord come into your mind and come into your heart. Ngayon din, ang kapayapaan at ang kagalakan ng Panginoon ang siyang pupunta sa puso mo. Purihin mo siya sapagkat malaya ka na. Ikaw na ngailangan kaligtasan. Ang Espiritu ng kaligtasan, Panginoon, papasukin mo sa Kanya sa mga sandaling ito na siya ay makakasama sa butil na pananampalataya at maglingkod sa inyo ng buong buhay niya. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give.
receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.